is Isa. And I am Mrs. Loud. Welcome to our channel. Okay, today our video is about part 2 ng ating experiment na gagawin nating lumpiang toge. Ito yung part 2 ng experiment sa lumpiang toge. Tingnan natin kung ano yung nangyari dun sa munggo natin. Tira! Nung nakaraang video, ayan, nung nakaraang video, ito ay mga buto pa lang. Para tingnan nyo naman, guys. Okay. Isa pa rin. Yeah, moist siya. Mananatili siyang moist. Ayan, o. Madami ng mga sprout. Mga, tingnan mo. Ayan. Ayan na siya. Ayan. So, meron siyang mga mold. Pero, naman yan? Healthy. Ay, ito pa. O, ayan po yun. Ayan. Okay. Ito pa hindi pa It's okay. Okay, saglit lang. Okay, kuha kayo doon ng lagayan, tapos i-separate natin. Okay. Matyaga ba kayo? Tanong. Okay. Pero, kailangan natin ng Oh. tanggalin natin tong mga iba. Mapupunit talaga. So, ilalagay natin na to, tapos, i-separate na natin. Kasi, wag nyo iiwalay natin yung tissue. Ganito yung nangyari. Ayan. So, may buntot na yung toge. Ayan na siya. Ay! Kahit isa lang po. Ayan, sige. Opo. Kahit mamaya na lang natin tanggalin. Basta lang natin. I-separate lang natin. Ayan. So, dami na siya. Okay, so. Sige. Mamaya. Mga buntot. Ayan. Ito pa, ang dami ko. Nabalatan na. Nabalatan na buntot. Wait, mommy. Ano nangyari din? Hindi na yun pwede. Lagay mo doon. Basta hindi na siya may mga ganyan talaga na hindi mabubuhay. May mga na siya. Pero kailangan natin siyang i-separate para naman makita natin yung yung pwede. Okay. So, ayan. Nag-harvest na po kami ng toge. Ito nyo naman po. Ang dami naming mga nakuha. O, yan. Yun sa plato namin. Ito patulugan. Walang white lang doon din na plato. White lang na plato. Pahingi. Yung maliit lang. Kahit yung maliit. White na plato. Kailan yan? Ayan. Tissue kasi siya, mabilis lang din naman siyang kunin. Kasi nag-uugas siya sa tissue, pero hindi naman makakasama pag niluto yung tissue kasi tatanggalin naman natin. Ano po? Okay lang yan na ganyan. Natural talaga siya. Ayan. Ano yun? Yan yung isa. Ito na yung tuba. Sige. Tapos hugasan pa natin to. Kasi Siyempre. may mga residue yan ng ano lang yun? Ilang araw na kami dito. Parang 4. Hindi, pangatlong araw pa lang natin to. Oh. Pangatlong araw pa lang natin. Kasi may pa siya. Pag 4 or 5 araw na to, may ugat na to na hindi na mahirap na tayong tanggalin to kasi may dahon na siya. Nasubukan ko na po to nung how many times na nangyari. Napabayaan ko siya. Hindi ko siya naalala. Kaya naman, yung pulo nung yung munggo is nagkaroon na ng dahon. Kaya hindi ko na siya may
So, pwede ko na talaga siyang punla. Ano po? Yan. Yan. Pwede Dami. tubuin ang munggo? Yeah, patubuin natin. Tapos si-harvest ulit natin. Ano. Kaso wala pa tayong lupa na pwedeng mapagtaniman ito. Kaya, Ito ba, wala ba hanggang toge lang muna siya, no? Mhm. So, pero gusto ko nito, mag-harvest ako ng munggo. Pag once na kami ni Mr. Silent ay matanda na or sa province na kami, gusto ko magtatanim talaga ako doon. Maraming mga, kasi gusto ko nag-harvest mushroom, kaya kami nag-seminar kami guys ng Bukachi. Ang yung organic na pamamaraan ng pagbibigay ng abono sa mga hindi ka magagamit ng fertilizer na, 'di ba? Kahit sabihin na massive yung makukuha mo doon na mga ani, pero yung chemical noon, hindi naman pero 'di ba harmful sa atin yung mga chemical. Sa atin pa rin naman yung babalik Masarap, madaming pero mas masarap pa rin yung organic yung ilalagay mo tapos lumaki yung iyong halaman. 'Di ba? Or yung mga gulay, gusto mong gulay. Actually, guys, meron akong pinapatubo dito lang sa loob ng bahay. Naaarawan yung aming kusina. Kaya, meron kami doon na alugbate. From time to time, nadidiligan naman siya. At saka, nakukuhaan natin ng, 'di ba, ginulayan na natin yon. Nakukuhaan na po namin siya ng dahon. So, etong mga batang ito ay natututong bukod sa magtanim, kumain din ng gulay. Kasi napakasustansya ng gulay. Sabi ko nga sa kanila, paano mo ituturo sa magiging second generation ang pagkain ng gulay kung hindi mismong ang nanay ang nagkumakain. Kailangan pati ang nanay at hanggang sa ituro sa mga anak na kumakain ng gulay para sa susunod na henerasyon, hindi sila mahirapan. Magpakain din ng gulay sa mga magiging mga anak nila. Ayan na, marami-rami na. Halagang 20 lang po ito. Halagang 20, tas ang dami mo nang magagawang toge. Lumpiang toge dito. Ilan kaya ang magagawa natin? Sana madami. Makakita nyo guys kung gaano kadami yung nagawa namin. Tas, na yun, sa third part naman na yun. Luluto namin to. Tas, syempre, tutulungan nyo ako magluto, diba? syempre. Ayan. Okay lang yan na hindi perfect na matanggal natin ng kailangan lang matanggal lahat ng tissue. Di baling messy. Careful. Huwag masyadong At tingnan nyo naman, mamaya, tanggalin pa natin yung mga buntot niya ng grabe. Sobrang mahaba. Ayan. Kailangan matanggal talaga ang tissue, baka makain natin yung tissue. Ano naman masasabi nyo sa mga viewers natin na mga batang tulad nyo? Kumain kayo ng gulay, araw-araw. Okay. Pampaano ba yung gulay? Huwag kayo magsasayang ng gulay kasi pinaghihirapan yan ng mga magsasaka. Yun. At saka higit sa lahat, pampaganda kaya to ng kutis. Gusto nilang manatiling bata, na yung bata ang kutis, kumain ng gulay. Oops. Yan. Napakita po sa inyo kung anong tsura daw ng yan. First time nyo itong nakakita ng ganito na? Na kung paano gawin? Yung paano gawin? Nung isang araw ko na. Hindi. Oo, nung isang araw natin ginawa. Kumbaga first time yung ginawa na tayo mismo nagpatubo. Na? Ako, ang daming beses ko na itong ginawa. Kaya i-share ko sa inyo kasi pwede nyo itong gawin. Mama, pwede ba akong humingi ng 20 pesos tapos gawin kong toge yung tas gawa tayo ng lumpiang toge, no? Kasi sa paraang ito, magkakaroon kayo ng merienda na masustansya. Ulam na, pwede na itong ulam kasi ang iba ginagawang merienda to May sausawan lang na masarap. Tapos bumili po tayo ng suka. Yung mga estudyante ko sa tutorial, guys, paborito nila ang lumpiang toge.
yung isa kong estudyante, hindi niya alam na togi yung kinakain niya kasi ano siya, kala niya kung ano lang, yung lumpia lang ba na ano na baboy. Nung binulatlat niya yung loob, nagulat siya, togi. Ama, masarap pala daw ang gulay. Sabi ko, po, napaka masustansya ng gulay na yan. Ayan. Ang ganda na po yun. Lahat ng leafy na vegetables. Tapos, sa susunod, magtatanim na ako dyan sa may labas ng bahay ng mga kangkong na kahit nasa paso lang siya. Tapos, Ano ko, po siyang mga munggo na hindi pa na no. ito. Okay lang yan. Pag hindi siya nabuo, walang problema. Ibig sabihin talagang hindi siya mabubuhay. Ayan. Ang dami pa nakasiksik dito. Oh. Meron pa pala. Kala ko. Wala na nakasing daming tapon-tapon. Oo, huwag mo itatapon. Kailangan sayang yan, bawat butil niyan kailangan nating pagdamutan, ganon, pag sumikapang mailuto. Ayan. Sabi ko nga sa kanila guys, pag once na na may dati kasi ang ginagawa ko, pag nasa akin sila, kailangan kakain sila ng gulay. Tapos, syempre, bata, hindi naman mahilig yan sa gulay. Nagkaroon kami ng parang deal na, sige, kakain kayo ng gulay, kasing dami ng kamao nila, yung ganito, feast nila. Tapos, ayaw nilang kainin. Kaso, ang condition ko, hindi kayo aalis dyan sa table hanggat hindi nyo nauubos yung gulay. Tapos, pag hindi naman nila ginalaw, iniwanan nila sa plato nila, hindi pa rin nila pwedeng hindi kainin. Tapos, kinukwentuhan ko sila kung gaano ang kahalagahan ng gulay. Tapos, noon, natututo naman sila, kaso pautay-utay, minsan talaga ayaw nila. Ang akin, ang sinasabi ko, sige, kakainin nyo yan, o dadagdagan ko pa. Ang gagawin nilang dalawa, kahit yung ate nila, susubo, tsaka konting lunok, tubig lunok, yan. Hanggang sa nabusog sila ng tubig. Pero sabi ko, hindi nguyain ninyo para yung nutrients, yung sustansya na dapat nakukuha ng isang bata. Kasi gusto nila daw tumangkad, lumusog, malayo sa sakit. Sabi ko, kailan kumain kayo ng gulay. Kasi kung hindi, Kanina po kumain kami ng lumpiang togi. Opo. Hindi yun lumpiang togi. Kahapon yun. Kasi hindi pa nga to. Yung isang araw. Kanina po. Lumpiang togi. Ay, nga pala. Sorry naman, kalimutan ko pala. Oo nga pala. Isang piraso, no? Pero masarap, di ba? Gusto ko pa nga ng isa, kaso nga ng konti lang talaga siya. At saka, lang yun, naimbitahan lang po kami sa Bukachi. Sa training siya. Seminar. Okay na? Ay, meron pa yun. Sayang yan. Yung mga hindi na nabuhay, huwag nyo na kukunin. Okay na yan. Ayan. Ito po sa gilid. Ayan. Okay na. Okay na. Ayan. Tapos ito, pwede natin siyang ilagay sa mga nabubulok. Kasi nabubulok naman talaga ang tissue, no? Yan. Sa segregation po ng basura, tinuturuan ko rin sila na yung nabubulok, hindi nabubulok, at pwede pang it's okay. Yan. Yung mga nabubulok, ihihiwalay sa mga nabubulok para yung Mga nabubulok? Oo, sa mga nabubulok, sa hindi nabubulok, ihihiwalay yun. Ito na po, kasing dami po nito ang aming nakuhang na-produce na toge ng aming 20 pesos. Ito na po si Mr. Silent. Hello! Han! Ayan. Mr. Silent, say hello. Hello! Say hello to your vlog. Ito. Ganyan kayo, may isa namin. Siyempre, sisilaw daw sila sa binilan ko. Sila kayo, tapos sila kayo. Okay, so eto na po yung natapos naming Eto naman, itatapon namin to sa hiwalay na lagayan para
ano, kasi nabubulok yan. Ito na ngayon yung aming nagawang lumpiang toge. Ay, hindi pa pala. Toge pa lang. Gagawin namin lumpiang toge po. Yan. Okay, that's it for today's video. Hope po na i-like nyo ang aming pong video, share, and then follow nyo po kami every day, and then i-like nyo po ang aming mga uploads, at saka tingnan niyo po ang aming YouTube channel para makita niyo po yung aming party. oo, yung nga pala yung part 3 namin. Paggawa na namin. Okay, see you next time. See you on Bye-bye! Bye!